Ang madaldal na pagong. Isang umaga, maganda ang panahon. Pupunta si Pagong Daldal sa tabing sapa upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan na sila Puti at Abuhing Gansa. Habang siya ay naglalakad, nakita niya ang paligid na sobrang ganda. O, Pagong. Wow! Napakaganda naman ng panahon ngayon. Tamang-tama nang upang sa aking mga kaibigan. Upang makipagkita at makipagkwentuhan sa aking mga kaibigan. Lalakad si Pagong habang tumitingin sa paligid. Makikita niya ang mga bulaklak. Kamusta mga paru-paro? Ang ganda ng panahon ngayon, di ba? Masarap mamasyal. Lalakad ulit. Makikita naman si Palaka na tumatalon-talon. Kamusta, kaibigan na Palaka? Kokak, kokak! Kamusta din sa iyo, kaibigang Pagong Daldal? Kokak, kokak! Mukhang napakasaya mo yata. Oo nga, kaibigan, masaya ako dahil napakaganda ng panahon ngayon. Oo, kokak, kokak! Tama ka riyan. Tamang-tama lang upang mamasyal sa paligid. Kokak, kokak! Saan pala ang punta mo, kaibigan? Pupunta ako sa tabing sapa dahil magkikita kami nila Puti at Abuhing Gansa. Kami ay maglalaro at magkukwentuhan. Ganun ba? Sige, kaibigan. Kokak, kokak! Paalam na. At ako naman ay maghahanap ng aking magkakain. Kokak, kokak! Sige, paalan, kaibigan. Ako. Nang makarating na si Pagong Daldal sa tabing sapa at nakita niya na naroon na ang mga kaibigan niya, nagsimula na siyang makipagkamustahan sa mga ito. Mga kaibigang Gansa, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa iyo, kaibigang Pagong Daldal. Alam nyo ba, dahil sa sobrang ganda ng panahon, parang gusto kong kumanta. O, kakanta. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa tabi ng dagat, papagaspas. Ang galing mo talagang kumanta, Pagong Daldal. Oo nga, napakahusay mo talagang kumanta. Kaya pati kami ni Puting Gansa ay napasabay sa pagkanta mo. Tatawanan silang tatlo. Ha! Naku, maraming salamat, Paperuri, Sa Papuri. Pero may alam ako na kaya nyo ring gawin ang pagsasayaw. Oh, ang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Masayang masaya ang magkakaibigan sa buong araw ng pagsasama nila. Dahil sa malapit na lumubog ang araw, nag-aya ng umuwi si Puting Gansa. Naku! Hindi natin namalayan ng oras dahil sa sobrang kasiyahan natin. Oo nga no, palubog na pala ang araw. Sige kaibigan Pagong, uuwi na kami. Teka, isama naman ninyo ako sa inyong tirahan sa kabilang ilog. Eh paano ka namin maisasama? Wala ka namang pakpak at hindi ka makakalipad. Ay, oo nga. Paano ako makakasama sa inyo? Teka, may naisip ako. Talaga? Puting Gansa? Ano yon? May isasama ka namin kung susunod ka sa aking sasabihin. Naku, salamat naman at may naiisip ka. Pinapangga
Pinapangako. Pinapangako kung susunod ako sa ipinag-uutos ninyo. Kukunin ni Abuhing Gansa ang kahoy. Eto, nakikita mo tong kahoy na to? Kakagatin mo itong patpat sa gitna. Kakagatin naman namin ni Puti ang magkabilang dulo nito at saka tayo lilipad. Kaya lamang itong tatandaan mo, wag na wag kang magsasalita, kung hindi ay mahuhulog ka at lalagpak sa lupa. O, tara na, kagatin mo na ang patpat, kaibigang Pagong. Tandaan mo, wag kang magsasalita, wala kang pakpak, at kapag nakabitaw ka, tiyak na lalagpak ka sa lupa. Pangako, Cross, my heart, hindi ako magsasalita. Kinagat ni Abuhing Gansa ang isang dulo ng patpat at sa kabilang dulo naman si Puting Gansa at sa gitna naman si Pagong at sila ay lumilipad na. Tuwang-tuwa si Pagong Daldal nang nasa ibabaw na sila ng mga punong kahoy. Waring nakaakyat sa langit ang pakiramdam ni Pagong Daldal. Nakita ng mga batang naglalaro na parang ang lumipad na Pagong. Na parang ang lumilipad ay Pagong. Naghiyawan sila sa tuwa at itinuro nila ang Pagong kagat-kagat ang patpat. Tingnan ninyo! Ang Pagong Daldal lumilipad! Ha ha ha! Mga bata! Tulong mga kaibigan! Sisigaw ko pa, tulong! Tulong mga kaibigan! Hindi na natapos ni Pagong Daldal ang kanyang sasabihin. Tuloy-tuloy siya hanggang siya ay bumagsak sa lupa. Hay! Kaawa-awang Pagong. Sinabihan ko siyang huwag magsalita para hindi siya mahulog. Tapos na po ang kwento, bitin.